Kaugnay pa rin sa pagsisimula ngayong araw ng campaign period para sa mga lokal na kandidato, makakausap natin ang tagapagsalita ng COMELEC na si Director James Jimenez. Magandang tanghali po sa inyo, Director Jimenez. Magandang tanghali po. Apo, ano po inaasa natin ngayon sa pag-arangkada ng campaign period para sa mga local candidate na nagsimula na ngayong araw? Well, ang inaasahan natin, siyempre, mag-i-increase na yung kanilang mga labas, no? Yung mga activities nila na pangangampanya. Dati kasi dinadaan nila sa mga poster at mga streamer lamang. Ngayon, magpapakita na sila sa mga tao. Kaya nakikita natin na maaring dumami yung mga motorcade, yung mga lakad-lakad around the community, ganyan, at yung mga face-to-face activities nila. Kaya nga po na medyo nangangamba din kami na baka pag may dalawang magkatunggaling grupo na medyo nagkadikit sa isang area na nangangampanya, baka magkagulo, no? Kaya nananawagan kami sa mga kampanya na rendahan nila yung mga supporter nila para maiwasan natin yung ganyang klaseng kaguluhan. Pinapaalalahanan din natin sila na huwag sila magkakalat kung saan sila titigil. Ano? Pangkaraniwan kasi nakikita natin pagkatapos ng rally, nag-iiwan sila ng mga bote, ng mga plastic. So clean up after yourselves po para mas magandang kampanya natin. Nabanggit niyo po yung posibleng magkainitan yung mga grupong magkakatunggali, lalo na po doon sa mga lugar na alam na nating mainit yung politika. Meron bang kapangyarihan ang COMELEC para i-regulate siguro yung kanilang mga dadaanan o pakiusapan itong mga magkakatunggaling grupo na huwag magsabay sa isang lugar para maiwasan yung posibleng bangayan? Opo, pangkaraniwan po ginagawa yan ng ating election officer dahil yung election officer alam naman niya, no? Yung mga may activity sa area niya at karaniwan na isi-schedule naman yung mga lakad ng mga kandidato. And for the most part, lalo sa local, nag-iiwasan din naman talaga sila. Pero sometimes, pag-iisa lang yung dadaanan, talagang may ganyang pagkakataon. Ano? And in those cases, talagang kailangan yung control ng mga campaign leaders na sa kanilang mga supporters. Ano po yung mga nakikita niyong posibleng violation? Lalo na ngayon at talagang matindi na yung kampanya, local at national na. Ano yung mga posibleng violation para din alam ng publiko kung ano yung they have to watch out for? Ang pinakapangkaraniwang violation na makikita po natin dito ay yung maling posters. No? Poster na malaki o poster na mali ang lugar. Katulad na nabanggit sa report niyo kanina, kailangan 2 feet by 3 feet ang maximum size. At simple lang naman talaga ang patakaran sa lugar. Doon lang sa common poster area o kaya sa isang pribadong struktura hanggat may pahintulot ng may-ari ng pribadong property. No? So ganun, yun lang yung dalawang lugar kung saan pwede magpaskil ng mga campaign materials. Gayon pa man, yung mga kandidato natin, kung saan-saan pa rin nagpapaskil. No? At ang pinakamasakit sa lahat, pinapakuan pa yung mga puno. Kinakabit sa mga puno yung mga poster nila o itinatali gamit ang steel wire. Mahigpit pong pinagbabawal ng COMELEC yan. So sana mag-ingat-ingat din tayo sa ating environment, sa ating kalikasan. Let's keep the election clean and of course green also. Lalo na po sa mga kawad ng kuryente. Yan, talagang issue yan. Pero hopefully yung mga LGU mismo, no, they take the initiative kasi public safety issue yan eh. So dapat kahit na hindi pa sabihin ng COMELEC or kahit hindi pa yan punahin ng kahit sino, pag kinabit sa kawad ng kuryente, wag na payagan. Yung mga itinatapo naman po ng mga freebies ika nga nitong mga kandidato, ano pong panutunan dito? Yung mga small value na na mga bagay, mga candy ganyan, na hindi mo naman masasabing ibinibigay sa'yo para iboto ka. No? Yan, inaalaw yan bilang bahagi ng kampanya, no? Wala namang pagbabawal specifically sa mga ganyan. So pinapalusot na yan. Ang kailangan lang mag-ingat yung mga kandidato kapag yung kanilang pinamimigay ay medyo malalaki na yung value at katumbas na ng boto. Ibig sabihin, yung parang meron ng malinaw na value for value. So yun, maaring magkaproblema yan. Magkaroon ng akusasyon ng vote buying. Sa ngayon po ba ay hindi lang pera. Sa ngayon po ba matter of interpretation pa kung ano yung may value or wala? For example, t-shirt versus jacket na siguro na may pangalan ng kandidato. Ano pong pamantayan dito? Well, number one pamantayan cost, no? Kung mura lang yung bagay, small value, then
malamang hindi yan magiging issue. Okay. Pangalawa, bakit binigay? Binigay ba yan kapalit ng boto o ibinigay kasi para mangampanya ka para sa akin or to show your support for me, no? So, again, yun yung impulse na hinahanap mo. At of course, yung since marami na naman ng motorcade, yung issue naman ng traffic. Paano pong coordination dapat dito ng mga magsasagawa ng motorcade sa LGU? Ang pinakamagandang solution po dyan ay yung LGU ang magmo-monitor ng status ng mga daan. Ano? Pangkaraniwan sa kanila humihingi ng permit para gumamit ng public roads. Lalo na pag isasara yung public road para magsagawa ng rally. Hindi po yan COMELEC, hindi yan poder ng COMELEC. Although, maaring mag-coordinate with COMELEC para dyan. Again, ang concern dito ay huwag maging pabigat sa community yung pangangampanya. At of course, linawin din ulit natin, yung mga posters po na ikinabit ng mga kandidato bago pa magsimula itong official campaign period na wala naman nakalagay na iboto si ganito, iboto si ganyan. Ano pong kailangan gawin doon? Kahit ano pong material na pinost nila, basta may mukha nila or identifiable as being sa kanila, maari pong maging propaganda material yan kahit walang salitang vote or vote for me. So, that's one. No? Pangalawa, kung na-post yan before the campaign period, ibig sabihin prior to March 29, hindi natin yan ginagalaw dati kasi hindi naman prohibited ang premature campaigning. Pangatlo, ngayong pumasok na tayo sa campaign period, dapat binabaklas na nila yan because wala naman sa common poster area yan. At marami dyan, lampas sa sukat na tinakda ng COMELEC. So, in violation na yan mga yan. Illegal na yung mga poster na dati ay hindi natin sinisita. So, kailangan tanggalin na. Binigyan naman natin sila ng notisya. So, hopefully magkaroon tayo ng compliance within the next 3 days. Okay, sige po. Panghuli na lamang po siguro, ano pong bilin natin sa mga kandidato at sa kanilang mga taga-suporta? Ngayon nagsimula na po, lalo na, yung kampanya para sa lokal na eleksyon. Ang bilin po natin, simple lang. Una, comply with the law. Pangalawa, keep the campaigns clean. Pangatlo, keep your supporters in check. No? And number 4, please make sure na mag-present tayo ng talagang choice sa mga botante. Galangin natin yung talino ng mga botante at magbigay tayo sa kanila ng mga plataforma na talagang mapag-iisipan at magiging sagot sa problema ng bayan. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi po sa Balitang Hali, Director James Jimenez. Ang tagapagsalita po ng COMELEC.